Una sa lahat, nagbabadyang Super Typhoon Uwan kasing lapad ng mula Batanes hanggang Metro Manila ayon sa Pag-asa. Kaya't sa pagdaan ng bagyo, posible rin daw tamaan pati ang Visayas. Hanggang storm signal number 5, nagbabadyang itaas. Babala naman ang Mine and Geosciences Bureau, higit 8,000 barangay ang posibleng bahain at makaranas ng landslide. Ang buong detalye ng paparating na bagyo, alamin maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Bagyong Uwan na posibleng maging super typhoon, nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong gabi. Malakas sa ulan, maaaring magsimula sa linggo. Ilang bahay sa norte, tinatakpan na ng tabla ang mga bintana bilang paghahanda sa super typhoon. Ang DILG ipinag-utos sa mga LGU na kumpletuhin ang evacuation hanggang bukas. Higit 50 pamilyang lumikas dahil sa Bagyong Tino, siksikan sa isang kwarto sa sports complex sa Cebu. Ang ilang hinaing ng mga nasalanta, sinumbong kay Pangulong Marcos. 7 mayor at isang bukal sa Cebu na may biyahe sa Europa sa kasagsagan ng Bagyong Tino, inulan ng batikos. News 5 exclusive, nasawing biktima ng hit and run sa Binyan, Laguna, clean name ng nagkunwaring kaanak at pinakremate pa. Mga pulis, binayaran daw para ipasunog ang bangkay. Motorista sa QC na napagbintangang ng budol sa iba't ibang establishmento, biktima pala ng kambal plaka. Pati kulay at modelo ng sasakyan niya, gayang-gaya. At P-Pop Kings SB19 kumasa sa E-Trike Karaoke Challenge sa LA. So tonight I'm gonna show you all. When I'm walking with you, I want the whole room change. Baby, that's what you do. Mga kapatid, lumakas na po sa typhoon category ang Bagyong Uwan ayon sa Pag-asa. Ngayong gabi rin yan, nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Higit 1,000 kilometrong layo niyan sa silangan ng Eastern Visayas. Taglay po nito ang lakas ng hangin na 120 kilometers per hour at pagbugsong 150 kph. Ayon sa Pag-asa, posibleng lumakas sa Super Typhoon category bukas o sa linggo. Kikilos ito pa hilagang kanluran na tatawiran ng Northern Luzon. Nakikita maglalandfall ang Bagyong Uwan sa Isabela o Aurora linggo ng gabi o Lunes ng umaga. Sa forecast ng Metro Weather, posibleng mahagip ng dalang hangin ng Bagyong Uwan ang Visayas, kaya po maging alerto. Sa rainfall forecast naman, posibleng Sabado ng gabi ay magpaulan na ito sa silangang bahagi ng Kabikulan at sa Eastern Visayas. Pagsapit naman ng linggo, mararanasan na ang walang humpay at malakas na buhos ng ulan sa Bicol Region, Rizal, Laguna, Cagayan Valley, Northern Samar, Masbate at Romblon. Habang papalapit ang bagyo sa kalupaan, sa linggo rin unti-unting mabababad sa malakas na ulan ang Luzon, lalo na ang Northern at Central Luzon. Magiging maulan din sa Calabarzon at Mindoro Province. Ayon sa Metra, posibleng magtagal ang lalakas na ulan hanggang Martes ng umaga. Sa linggo rin aasahan ang sunod-sunod at malakas na ulan dito sa Metro Manila. Posible ang magdulot ng pagbaha at landslides, kaya mag-ingat po tayo mga kapatid. Kaugnay niya, nagpaalala ang Pag-asa sa publiko na maghanda na dahil sa paparating na Bagyong Uwan. Hindi rin dapat magpakampante ang Visayas dahil sa laki ng bagyo. Babala naman ng Mines and Geosciences Bureau, higit 8,000 barangay ang posibleng bahain at makaranas ng landslide dahil sa bagyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ito ang paparating na Bagyong Uwan base sa satellite view ng weather app na Windy. Halos kasing laki na nito ang mapa ng Pilipinas. Ayon sa Pag-asa, higit 700 kilometers ang posibleng maging lawak ng wind radius ng bagyo. Katumbas yan ng mula Batanes hanggang Metro Manila. Kaya hindi raw dapat pakampante ang mga lugar na hindi direktang dadaanan ng sentro ng bagyo. So kung kahit dito dumaan yan, kung magsusukat tayo ng around 700 kilometer, apektado pa rin itong part ng Visayas at itong Southern Luzon areas. Maaari raw maikumpara ang Bagyong Uwan sa Super Typhoon Pepito
nananalasa sa Bicol at Central Luzon noong nakaraang taon, kung saan hanggang wind signal number 5 ang itinaas ng Pag-asa. Kapag nasa signal number 5 ang isang lugar, asahan ang lakas ng hanging aabot sa 185 kilometers per hour o higit sa loob ng 12 oras. Posible yang makasira ng mga bahay o gusali na gawa sa light to average construction. Maaari ring matangay o mapabagsak ng hangin ang mga puno o poste, kaya mahalagang maghanda o lumikas na kung kinakailangan sa loob ng 12 oras. Ngayong gabi nga, nasa signal number 1 na ang Bicol Region at Eastern Visayas, southeastern portion ng Quezon, Masbate, Romblon, Dinagat Islands, Surigao del Norte, hilagang parte ng Negros Occidental, Cebu at Bohol, pati na sa northeastern portion ng Capiz at Iloilo. May 36 hours para maghanda ang mga nakatira sa mga nasabing lugar. We cannot emphasize enough, now is the time to prepare. Ang Super Typhoon Uwan ay lubhang mapanganib. Babala naman ng Mine and Geosciences Bureau, higit 8,100 barangay sa iba't ibang rehiyon ang posibleng bahain at makaranas ng landslide dahil sa paparating na bagyong Uwan. Kaya mainam na iwasan ang mga lugar kung saan may panganib ng baha, landslide at storm surge. Hinihikayat din ng publiko na bisitahin ang website ng Project NOAA na noaa.up.edu.ph. Meron din itong app. Makikita riyan ang mga lugar kung saan may banta ng baha, landslide o storm surge. Hindi pwedeng go bag lang ang pe-prepare mo. Hindi pwedeng mga canned goods lang ang pe-prepare mo. Ngayon pa lang ay pwede na natin tignan yung hazards kasi yon ang mga nakakamatay. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Inatasan na ng DILG ang mga LGU na ilikas ang mga residenteng nasa delikadong lugar bago maglinggo bilang paghahanda sa Bagyong Uwan. Ang ilan namang bahay sa Norte, tinapalan na ng tabla. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Abala na sa paghahanda ang rescue team ng Aurora Province para sa inaasahang pagpasok ng bagong bagyong ngayong weekend. Tiniyak nilang maayos na mga heavy equipment at logistics supplies sa mga evacuation center. Maging ang mga rescue vehicle nakahanda na rin. Ang mga residente sa Batanes naglagay na ng mga pabigat o itinali na ang bubong ng kanilang mga bahay. Sa probinsya ng Cagayan, puspusan na rin ang paghahanda. Naka-full alert status dyan ng Coast Guard dahil sa inaasahang epekto ng paparating na bagyo. Mas pinigting nila ang paghahanda sa bawat istasyon, kabilang ang masusing inspeksyon ng disaster response equipment, maritime assets at iba pang gamit sa kalamidad. Maging ang hanay ng mga pulis sa buong rehiyon, naka-full alert status na rin. Nagpakawala naman ng tubig ang Magat Dam dahil sa mga pag-uulang dulot ng shear line at extension ng Bagyong Tino nito mga nakarang araw sa Isabela. Inihanda na rin ng Department of Social Welfare and Development ang mga family food packs sa iba't ibang bayan sa Isabela. Naibigay na din sa mga evacuation center ang mga food packs na tatagal ng ilang araw. Tinakpan na rin ng tabla ang mga bintana ng ilang bahay sa Calayan, Cagayan bilang paghahanda. Sa Tabok City, Kalinga naman, pinagpuputol na ang ilang sanga ng puno na maaaring maputol sa pananalasa ng bagyo. Nagsagawa na rin ng pre-disaster risk assessment ngayong araw ang iba't ibang bayan at lalawigan sa Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region at Central Luzon. Tuloy-tuloy yan maging sa iba pang probinsya dahil malaki ang tsansa na tumbukin ng papalapit na bagyo ang Northern Luzon. Ito ang bagyong may international name na Fungwong at tatawaging Bagyong Uwan sa oras na maapasok sa Philippine Area of Responsibility. Samantala, nakahanda na rin ang mga tulong mula sa mga ahensya. Mahigit 2 milyong family food boxes ang naiposisyon na ng DSWD at may standby fund na mahigit 2 bilyong piso. Nakadeploy na rin ang nasa 10 milyong halagang medical supplies at mga gamot. Mayroon na ring medical emergency assistance teams na nakaredy sa Pampanga, Caloocan at Eastern Visayas. Bukod pa sa mga lokal na health emergency response team sa buong bansa. Ang DILG ipinag-utos sa mga LGU na kumpletuhin ilikas ang mga residenteng nakatira sa mga delikadong lugar bago maglinggo. Nakakaligtas daw ng buhay ang mas maagang evacuation. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Siksikan sa evacuation center ang mga lumikas dahil sa Bagyong Tino sa Cebu. Yan ang nasaksihan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagbisita sa probinsya. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Natagpuan sa dagat ang bangkay ng isang lalaki sa Cordova, Cebu. Nakumpirmang taga Talisay City ang biktima.
Sa kasagsagan ng Bagyong Tino, inanod siya ng rumargas ang baha mula sa umapaw ng Mananga River. Higit 20 kilometrong layo ng Talisay sa Cordova. Kabilang ang lalaking yan sa 8 namatay sa lungsod. 5,000 pamilya naman o higit 22,000 residente ang nasa evacuation center sa Talisay City. Isa na rito ang sports complex sa lungsod na binisita kanina ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinumusta niya ang mga binagyong residente. Puno ng mga evacuee ang center. Ang ilan nga, mga banig na lang ang nagsisilbing partition o harang ng kada pamilya. Hindi bababa sa 50 pamilya ang nagsisiksikan sa isang kwarto dito sa sports complex. Sa sobrang dami ng tao, hindi maiwasang maging mainit yung paligid dahil sa singaw. Hindi komportable kung tutuusin. Pero no choice naman daw sila, lalo't marami rin dito, wala na mismong uuwi ang mga bahay matapos matangay ng baha. Ang pamilya ni Jessica Manabit sa pasilyo na lang piniling pumwesto. Dahil sa matinding trauma, ayaw na raw nilang bumalik sa kanilang lugar malapit sa Mananga River. 2 beses na raw kasi silang natangayan ng bahay. Una noong 2021 Bagyong Odette at naulit ngayong Bagyong Tino. Kung meron lang sanang malipatang iba, sir. Nakakasawa na sir magbalik. Bago na naman magamit. Magamit mo, bili ka na naman bago, ref, TV, bangko. Kaka-stress, gusto mo na lang mamatay. Gusto ko na mamatay. Okay. Lagi na lang ganito. Dumarami naman ang mga nagkakalagnat, ubo at sipon dahil siksikan nga sa evacuation center. Kaya ang iba, pinili na lang magtali ng trapal sa labas, may masilungan lang. Meron din mga namamalimos na sa kalsada. Panawagan nila, mabigyan man lang sana sila ng mga pagkain, inuming tubig at gamot. Isama ng pinansyal na tulong o materyales panggawa ng mga nasira nilang bahay. Tiniyak naman ng gobyerno na magpapaabot ng tulong sa mga apektadong residente. Nakapaghatid na rin ng relief packs ang DSWD sa mga evacuation centers. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Sa pagbisita ng Pangulo sa mga nasalanta, hindi naiwasang dumaing ng ilang residente sa kanya. Kabilang pong ilang guro na dinaan na lamang sa yakapan ang pag-alala sa mga estudyante nilang nasawi sa bagyo. Nasa Frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Sa mga yakap na lang kumukuha ng lakas sa mga gurong yan, tuwing maaalala nilang kasama sa mga nasawi ang ilan nilang estudyante. Kita sa mga luha nila ang lungkot dahil bukod sa mga mismong bahay nila, sinira rin ng bagyo ang kanilang mga classroom. May isang estudyante pa akong namatay kasi hindi daw sila nakaakyat sa baha. Ang residente namang si Geraldine Kundiman, todo pasalamat na maaga silang lumikas. Kung hindi po sinabihan kami na lumikas na kayo dahil malaki yung baha, ubos kami lahat, patay kami lahat, hindi kami lumikas. Di kalayuan sa evacuation center ang lamay ng 7 mag-anak. Hindi na nagpaunlak ng panayam ang mga kaanak nito dahil ayaw na nilang balikan ang trahedyang ikinasawi ng mga biktima. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nasalanta ng Bagyong Tino sa Cebu. Ang ilang residente hindi maiwasang dumaing sa Pangulo. Walang sinila, walang gamit, wala. Ipinarating din nila sa Pangulo na wala silang naisalba. Lampas bahay, bigla. Ano bigla din nawala? Sumalakas yung Matagal na wala. matutubig kayo? Walang mayente, walang tubig. Parating lahat yan. Pero unang-una, mabuhayin muna namin kayo, pagkain at saka tubig. Kasama niya sina DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian at iba pang mga opisyal na pamahagian ng relief pack sa mga residente. Kada pamilya nakatanggap din ng 5,000 pisong tulong pinansyal. Ayon kay Secretary Rex Gatchalian, sapat ang supply ng relief goods. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Magpapatupad ang DTI ng price freeze sa mga pangunahing bilihin matapos isailalim ni Pangulong Bongbong Marcos ang buong bansa sa state of national calamity. Magtatagal ito ng 60 araw o hanggang sa alisin ito ng Pangulo. Nakikipag-ugnay na ang DTI sa mga manufacturer, retailer at distributor para matiyak ang sapat na supply ng mga pangunahing bilihin. Naka-heightened alert na rin ang mga regional at provincial office ng DTI para tiyaking naipatutupad ang price freeze. Nagkagirian ng ilang militanteng grupo at mga pulis sa harap ng Office of the Ombudsman kanina. Ang panawagan nila, imbisigan din ang papel ni Pangulong Bongbong Marcos sa maanumalyang flood control projects. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosigo. Pwersahang itinulak ng mga reliyista ang barikada ng mga pulis.
Nakabukas pa ang gate ng Office of the Ombudsman na tinangkang pasukin. Pero hindi nagpadaig ang mga polis. Humarang sila hanggang sa maisara ang gate. Hindi dyan nagtapos ang tensyon. Tuloy ang protesta kontra korupsyon. Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ang mga literato ni Pangulong Bongbong Marcos, Vice President Sara Duterte at Ombudsman Boying Remulla nilagyan ng kulay pulang X. Gigil din ang mga realista sa construction company na QM Builders. Nakabase yan sa Cebu na hinagupit ng bagyo. Isa ang QM Builders sa mga kumpanyang nakakuha raw ng maraming flood control projects. Ang mga kurakot na mga nasa gobyerno, ang mga korap na kontratista, wala pa rin napapanagot, wala pa rin nakukulong. Giniit pa ng grupo na dapat patas ang investigasyon kahit umabot pa ng Malacanang. Dati nang sinabi ni Ombudsman Remulla na walang sasantuhin. Inatasan din ng Special Task Force na unahin ang investigasyon sa flood control projects na dapat sanay proteksyon sa pinsala ng Bagyong Tino. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Sa Binyan, Laguna, ang lalaking inakalang nawawala na pag-alamang namatay pala sa hit and run. Ang masaklap na cremate ang bangkay nang hindi nabuburol ng mga kaanak nito at ibang tao pa ang nag-claim. Iniimbestigahan din kung may mga pulis na sangkot. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon, exclusive. Patay na nga ninakaw pa sa pamilya ang bangkay, kapalit ng perang pang-areglo. Yan daw ang nangyari sa 49 years old na si Edwin Ame. Biktima siya ng hit and run matapos masapul ng SUV habang tumatawid sa kalsada sa Binyan, Laguna noong October 25. Dinala si Ame sa ospital pero binawian din ng buhay. Ang masaklap, walang kamuhang-muhang ang pamilya ni Ame sa nangyari sa kanya. Dumaan ang mga araw hanggang sa nagpablatter ang pamilya sa Binyan Police Station para i-report ang akalay nawawalang si Ame. Inabot para November 3 bago nila nalamang na disgrasya ang biktima. May nag-text kay sa anak ko na nakita na daw yung kapatid ko. Di nadali namin. Sabi ko, kunin namin kung saan ang bangkay ng kapatid ko, pupuntahan namin. Ang sabi daw na wala silang sinabi sa amin na may nag-claim na daw na ganong pangalan. Hindi namin kamag-anak yung nag-claim na yon. Agad daw nilang hinanap ang bangkay ng biktima sa punerarya pero pinakremate at ipinalibing na raw ito. Hindi rin daw pinaembalsa mo ang bangkay at wala rin burol na naganap. Tanging damit na lang ng biktima na nakilala ng pamilya ang naiwan sa punerarya. Sabi pa raw ng punerarya, isang Jake Valdez daw ang nag-claim ng bangkay ng biktima sa ospital. Noong araw ding isinugod siya at namatay. Renato de la Cruz Lopez ang sinabi niya pangalan na nasawi. May mga kasama raw ng mga pulis ang nag-claim sa labi. Agad pinuntahan ng pamilya ni Ame ang sementeryo kung saan inilibing ang abo ng biktima. Dito na nila nadatnan ang nitso na may pangalang Renato de la Cruz Lopez. Sinubukan na nila itong pabuksan pero tumanggi raw ang mga pulis dahil kailangan daw ng court order. Samantala, humarap din ang kinatawan ng driver ng SUV na nakabangga kay Ame. Nagbayad daw sila ng 150,000 pesos kay Jake Valdez bilang areglo. Sa investigasyon ng Binyan Police, tiyuhin ng biktima ang pakilala ng peking kaanak na kumuha ng bangkay. Sa isang text message na nakuha ng News 5, isang pulis Binyan ang umamin sa pamilya ng biktima na sinunog ng mga pulis ang bangkay kapalit ng 200,000 pesos na bayad mula sa nakasagasang driver. First time namin ito nag-encounter na ganyan, kami medyo nagulat din at siyempre during that time yung investigator wala namang ibang claimant. Parang wala din siyang reason sir to hold yung body. Family, kung may complaint sila, always conduct investigation. Makuha niyo muna rin natin yung side ng PNP. Sakaling mapatunayang tumanggap ng lagay ang mga pulis, wala raw silang lusot. Nangako naman ang Binyan Police na tutulong sila para makuha ang bangkay sa sementeryo. Tinutugis na rin ang peking kaanak. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Nagsalita na si Ann Curtis sa viral performance niya sa ASAP Natin To. Yan ang pangmalakasang version ni Ann sa hit song na Golden sa ASAP Vancouver. Aminado raw ang aktres na hindi siya satisfied na
Satisfied sa naging performance niya dahil sa ilang technical difficulty. Pinababaan daw niya ang key. Hindi niya rin daw marinig ang sarili. Kaya may promise si Ann sa kanyang fans. Promise, babawi ako. Uulitin ko siya. Uulitin ko siya, I promise. Kailangan babawi ako kasi alam ko hindi ako madaling kumanta. Pero yun talaga ang pangit. I will perform Go It Again and I will make sure na it won't be amazing, but it will be better. In her singer era na rin ang aktresa si Liza Soberano. And for the first time, maglalabas na siya ng kanyang kanta. Red Ferrari ang title ng kanyang debut single. Sa November 14 na ang release niyan, pero available na for pre-saving across online streaming platforms. In-announce ni Liza ang kanyang new single sa Instagram na may kasama pang photo niya na may actual Red Ferrari. Pinarinig din niya ang snippet sa kanyang TikTok. May mga showbiz chika pa ako mamaya when we return. Susunod, biyahe abroad ng ilang mayor sa Cebu habang may bagyo binabatikos. Tuk-tuk driver at motorcycle taxi rider naghabulan at nagkaalitan pa sa Antipolo. Driver sa Quezon City na pagbintang scammer at inulan ng traffic violations dahil ginaya ng iba ang kanyang plaka at sasakyan. At Miss Universe Philippines may panawagan sa fans kasunod ng pag-walkout ng ilang kandidato sa isa nilang activity. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Please, kung kinsa man pakita niya, kinakayo migdamang. Di amin sa tunga doon sa kamandag. Humingi ng saklolo ang isang paserong sakay ng bangkang demotor malapit sa Kamandag Island sa Samar. Sakay ng bangka ang 18 pasero at 4 na tripulante. Nagkalat pa sa dagat ang mga palutang-lutang nilang gamit. Stranded ang bangka habang bumabiyahe mula Calbayog Port papunta sa bayan ng Santo Niño. Sa tulong ng social media, natunto ng mga rescuer ang bangka at nasagip ang lahat ng sakay nito. Kakapasok lang po na balita, pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Uwan. Nasa signal number 1 na ang Bicol Region at ang Eastern Visayas. Southeastern portion ng Quezon, Masbate, Romblon at Dinagat Island. Signal number 1 na rin sa Surigao del Norte, hilagang parte ng Negros Occidental, Cebu at Bohol, pati na sa northeastern portion ng Capiz at Iloilo. Una nang nagbabala ang pag-asa na posible itong tumungtong ng Super Typhoon category. Samantala, pinutakte ng netizens ang ilang mayor at board members sa Cebu na may nakaschedule na biyahe sa Europa habang binabagyo ang kanilang probinsya. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawin. 7 alkalde at isang provincial board member sa Cebu ang humiling ng Foreign Travel Authority para makabiyahe sa Europa. Base sa mga dokumento, kabilang dyan si Nakatmon Mayor Avis Ginoo Monleon, San Francisco Mayor Alfredo Arquiliano Jr., Tudela Mayor Greman Solante, Poro Mayor Edgar Rama, Pilar Mayor Manuel Santiago, Compostela Mayor Feli Hurquino, Liloan Mayor Aljo Fernando Frasco, at Cebu Provincial Board Member Andre Red Duterte. Biyaheng United Kingdom ang mga opisyal. Personal travel daw ito. Pinakamaagang alis ay October 30 at pinakamatagal na balik ay November 11. Isinumite ang mga request sa iba't ibang araw simula September 4 hanggang September 23. Pirmado yan lahat ni Cebu Governor Pambari 4. Inaprubahan ito bago pa man tumama ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu noong September 30 at bago pa man mapuruhan ang bagyong Tino ang probinsya nitong Martes. Pero October 30 pa lang nag-abiso ng pag-asa na may nagbabadyang sama ng panahon na posibleng tahaki ng Visayas. Habang nitong November 1, naglabas na ang pag-asa ng Tropical Cyclone Bulletin tungkol sa namuong bagyong Tino kung saan tatamaan nito ang Cebu. Kaya puna ng ilang netizens kawalan ng delikadesa at integridad kung tumuloy pa ang mga opisyal pa Europa
kahit binabagyo ang probinsya na bumabangon pa nga lang sa pinsala ng malakas na lindol. Pero meron din namang dinedepensa ng mga mayor at board member, lalo't wala naman daw kamalay-malay ang mga ito na magkakaroon ng lindol at bagyo. Bagamat kinumpirma ng Office of the Governor ang Foreign Travel Authority, hindi nito matiyak kung natuloy nga ang pagbiyahe ng mga opisyal. Sinusubukan pa ng News 5 na kunin ang pahayag ng mga mayor at board member. Nagbabalita mula sa Frontline, Rainiel Pawid, News 5. Isa na namang insidente ng road rage, nagkahabulan at nagkaalitan sa kalsada ang isang tuk-tuk driver at motorcycle taxi rider sa Antipolo City. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Malulutong na mura at galit na kinumpronta ng lalaking yan ang isang motorcycle taxi rider sa kahabaan ng Marcos Highway sa Antipolo noong Lunes. Hinarang ng lalaki ang kanyang tuktok na mas kilala sa badya o tricycle. Sinubukang awatin ng kanyang mga anak na pawang menor de edad ang tuktok driver pero hindi nagpatinag. Ilang saglit pa, inilabas ng tuk-tuk driver ang banner ng Tau Gamma Phi Fraternity at inihagi sa rider. Bago ang eksenang yan, nakuhanan ng isa pang motorista ang paghabol ng tuk-tuk driver sa motorcycle taxi. Ilang beses ginitgit ng tuk-tuk ang motorsiklong may sakay na pasahero. Tumagal ng ilang minuto ang habulan hanggang sa na-corner na nga ng tuk-tuk ang motorcycle taxi. Nakarating na kay Antipolo Mayor June Inares ang panibagong insidente ng road rage sa lungsod. Agad ipinatawag ang driver ng tuk-tuk. Nitong Martes, humarap sa Public Transport Regulatory Board ang 31 anyos na tuk-tuk driver na si Senon Ayuman III. Pagdating niya sa office, siya'y humingi ng pasensya at siya'y iyak ng iyak kasama ang kanyang asawa. So, umamin siya sa kanyang mga ginawa at nangako naman siya na hindi niya na ito ulitin. Uminit daw ang ulo ng tuk-tuk driver matapos businahan ng motorcycle taxi. Pero kwento ng rider sa Antipolo LGU, hindi siya bumusina. Ibang sasakyan daw yon. Patong-patong na multa ang haharapin ng tuk-tuk driver na pinagbawalan ng mamasada. Suspendido na rin ng 70 araw ang lisensya niya at posible pang tuluyang bawiin ng LTO. Sa isang pahayag, nagsorry ang Tau Gamma Phi Gumamela Community Chapter sa inasal ng kanilang miyembro. Hindi raw nila ito kukonsintihin. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Susunod, may-ari ng SUV nagulantang nang malamang may kakambal ang plaka ng kanyang sasakyan na sangkot pala sa pambubudol at traffic violations. Cardinal Pablo David, hinikayat ang mga sangkot sa katiwalian na magbalik loob sa kabutihan at isoli ang kinurakot. At SB19, biglang napasabak sa E-Try Karaoke Challenge sa Amerika. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Tubig lang kailangan namin dito. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nagsumbong sa mga otoridad ang isang may-ari ng sasakyan dahil nagaya raw ang kanyang plaka. Ang masaklap, nagamit ito sa mga scam at traffic violations na sila ang pumapasan. Nasa frontline na balitang yan si Faith Del Mundo. Sasakyang pareho ng kulay, modelo at pati plaka. Paano nangyari? Yan din ang ipinagtataka ni Jose Viloria. Mangyak-ngiyak siya nang malamang ang kanyang sasakyan ay tila may kakambal.
Nalaman daw nilang may kakambal ang kanilang plaka nang puntahan sila ng mga pulis. May mga reklamo raw kasi ng mga establishmento na hindi pumapasok ang bayad ng taong gumagamit din ng kaparehong plaka ni Viloria. Katakot-takot din ang traffic violations na natatanggap ni Viloria. Nang makita sa CCTV, iba ang mukha ng lalaki sa tunay na may-ari ng sasakyang may lehitimong plaka. Ang nangyari kina Viloria ay posibleng kambal plaka modus kung saan kinokopya ng mga kawatan ang sasakyan at plaka ng lehitimong may-ari. Nangangamba silang baka nagamit na sa ibang krimen ang kakambal nilang plaka at sila ang mapagbalingan. Hindi na kami nakakatulog minsan eh. Baka maraming siyang magawang malalaking krimen, nababahala kami. Baka bigla na lang akong sa kalsada, baka bigla na lang akong bariling ka, baka may mga kamag-anak ng nasaktan. Ayon kay Viloria, nagpunta na sila sa MMDA at LTO para mag-report pero walang nangyari. Paano nangyari yun? Kasi di ba dapat ang plate number is iisa lang? Ayon sa MMDA, ginagawa nila ng aksyon ang insidente. Meron tayong tinatawag na traffic adjudication where you can contest. You have to remember, tulad yan, sige, dito na lang case in point sa nangyaring ito. Plaka niya, pero hindi siya. So you have to present. Rest assured, we will have a very speedy resolution on this. Agad-agad po i-follow up natin para magkaroon ng resolution. Ang LTO tumangging magsalita dahil gumugulong daw ang investigasyon. Ipinaalarma na ng mga biktima sa PNP Highway Patrol Group ang gumagaya sa kanilang plaka. Tunay nakakabahala po talaga din sa parte po ng ating mga kabayan. Talaga may legitimo nagmamayari na gumagamit talaga ng mga kambal plaka ay talagang halang na rin ang kanilang puso't pag-iisip. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Iimbestigahan ng DENR ang Monterazas de Cebu na sinisisi sa matinding baha sa Cebu City. Ayon sa ahensya, sisilipin kung sumusunod ito sa environmental regulations, pati na kung ligtas ito sa landslide at ang epekto sa mga katabing lugar. Posible raw suspindihin ang proyekto at pagmultahin ang mga nasa likod nito kung may kapabayaan. Ang Monterazas ay isang high-end residential project sa bundok na bahagi ng mga barangay Guadalupe at Sapangdaku sa Cebu City. Ayon sa ilang residente, hindi raw nagbabaha sa barangay Guadalupe. Pero mula nang magsimulang magpatayo ng Monterazas, bumaha na rin sa lugar. Noong 2023, sinabi ng celebrity architect na si Slater Young na may tangke sa ilalim ng mismong proyekto na kokolekta sana sa tubig ulan. Kilala rin dahil sa masarap na lechon ng Cebu, kaya naman laking panlulungo ng mga hog racers sa probinsya. Gaya na lang ng isang negosyante sa Compostela na napahagulgol ng tangay ng baha ang higit 70 niyang alagang baboy. Kwento ng uploader na si Benida Kimbo, handa na raw sanang katayin at ibenta ang higit 100 nilang alagang baboy. Pero inanod ang karamihan sa mga ito at higit 30 lamang ang naisalba nila. Natangay din ng abot taong baha ang sako-sakong feeds na pakain sa mga ito. Pati ang mga alaga nilang baka hindi rin daw pinalampas ng bagyo. Higit 1 milyong piso raw tuloy ang nalugi sa kanila. Sa Talisay City naman, pansamantalang nagsara ang lechonang ito dahil sa pinsalang iniwan ng bagyo. Kasama na dyan ang panglechon sana nilang mga baboy at manok. I-refund na lamang daw ang mga down payments at pre-book na orders sa oras na stable na ang signal sa lugar. Itinutulak ni CBCB President Pablo Virgilio Cardinal David ang isang komisyong mag-iimbestiga sa madugong war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May payo rin ang Cardinal sa mga korap na nahihiyang magbalik loob sa kabutihan. Kung ano yan, alamin natin sa Frontline Report ni Mobile Journal Arles de los Santos. Sa isyu ng katiwalian sa flood control projects, una nang naglabas ng galit ang mga kabataan. Mga manggagawa at maging mga artista. At ngayon, kahit ang simbahan
nagsalita na rin laban sa korupsyon. Sa isang Facebook video, muling nanawagan si Pablo Virgilio Cardinal David na wakasan na ang katiwalian sa pamamagitan ng mga paraang mapayapa at nasasabatas. Pero sa pagkakataong ito, nagbahagi ng 3 hakbang ang kardinal para sa pagbabalik loob ng mga sangkot sa issue. Unang hakbang, umamin. Tapangan daw dapat ang loob na sabihin ng pagkakasala. Pangalawa, magsisi. Para daw yan sa mga perwisyong naidulot sa lipunan. At pangatlo, magsauli at magtuwid. Handa raw dapat isauli ang mga ninakaw mula sa kabad ng bayan. Kapag mayroong pag-amin, pagsisisi at pagsasauli, ay mas madali hong lumago ang tunay na pagpapatawad at pagkakasundo. Anumang relihiyon o paniniwala o partido, na tumulong tayo, magtulong-tulong tayong magtayo ng lipunang ang kapangyarihan ay paglilingkod, hindi pribilehyo. Ang pamamahala ay pananagutan, hindi palakasan. Bukod sa katiwalian sa gobyerno, nanawagan din si Cardinal David kay Pangulong Bongbong Marcos na bumuo ng isang National Truth and Reconciliation Commission. Ito ang magsisilbing fact-finding body sa likod ng madugong kampanya kontra droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Such a body would not exist to seek revenge or to seek vengeance, but to establish truth, to promote accountability, to extend compassion to the victims, and to help our country move forward with honesty and moral clarity. Sa ilalim ng bubuuing komisyon, maaaring magrekomenda ng mga reparation at psychosocial support para sa mga pamilya ng mga biktima. Giit pa ni Cardinal David, hindi lamang sa flood control projects nangyayari ang korupsyon, kundi maging sa pagpataya. Kasama raw dapat sa mga magsalita ang mga LGU officials. Bakit napakadalas na walang makuhang CCTV footages? Bakit napakadalas na kapag mayroong police operation, patay yung mga ilaw sa mga kanto? Nagbabalita para sa News 5, Mobile Journal Arles de los Santos ng 1PH. Lima na ang patay sa pananalasa ng bagyong Kalmegi o ang dating bagyong Tino sa Vietnam. Pinagsamang malakas na hangin at ulan ang bumayo sa Da Nang City kung saan naglandfall ang bagyo. Sinira na rin ito ang ilang mga bahay at establishmento at pinadapa ang mga puno. Apektado rin ang coastal areas sa malalakas na hampas ng alon kasabay ng bagyo. Lubog na rin ang mga palayan at kalsada at iba pang probinsya roon. Higit 350,000 residente na ang inilikas. Sa ngayon, humina na ang bagyong Kalmegi at nasa Cambodia na. Abangan! Miss Universe Philippines may panawagan sa fans kasunod ng pagwo-walkout ng ilang kandidato sa isa nilang activity. At the P-Pop Kings na SB19 napasama sa E-Try Karaoke Challenge sa Los Angeles. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Understanding and positivity. Yan ang hinihikayat ngayon ng Miss Universe Philippines organization sa pageant fans around the world, or the universe rather. Kasunod yan ng nangyaring pag-walkout ng ilang Miss Universe 2025 delegates sa sashing ceremony sa Thailand noong Martes. Matapos ang heated exchange ni na Miss Universe Thailand Director Nawat Itzara Grisil at Miss Universe Mexico. Sabi ng MUPH,
Huwag na raw dapat ang maging nega o maki-cancel. Hinahati lang daw nito ang mga nasa pageant community. Huwag na rin daw sanang mangyari ulit ang racial stereotyping sa Asian candidates dahil walang lugar sa Miss Universe ang pang-iinsulto. Kesa raw maging toxic, magkaunawaan na lang daw sana ang isa't isa. Samantala, radiant as ever ang ating pambatong si Atisa Manalo sa latest sponsor visit ng Miss U candidates. Magaganap ang 74th Miss Universe pageant sa Nonthaburi, Thailand ngayong November 21. Naglalakad lang sa Los Angeles nang biglang napasabak sa E-Try Karaoke Challenge ang SB19. Ang kanilang power vocals pakinggan sa Frontline Report ni MJ Marfori. Excuse me. Hi, for $20, do you want to do E-Try Karaoke? How do you rank your singing on a scale of 1 to 10? A solid 1. 7. If Pablo is 1, I'm gonna be 0. Ang humble naman ng P-Pop Kings. Pero dahil SB19 yan, syempre, kumasa pa rin sa E-Try Karaoke Challenge sa Los Angeles, USA. At kinanta nila ang Finesse ni Bruno Mars. In fairness, laban na laban ang vocals. Kahit umaandar, para bang nasa concert lang sila. That's right. I've been dripping in Venice. It don't make no sense. I am dripping in Venice. You know it, yo. Sigaw ng 18, collab with Bruno Mars, When? Kinanta rin nila ang hit song nila na Damn. Ano pakiramdam? Bakit ba nagkagulto? Ang daming tukso. Bawat hakbang laging may gulo. Saan naman kaya nila gagamitin ng $20? I'm gonna spend it on ice cream. It's a bit hot today, so maybe an ice cream would treat ourselves to ice cream. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, patuloy ang pagtanggap ng tulong ng Alagang Kapatid Foundation para pamahagi sa mga biktima ng kalamidad. Kayo rin po pwedeng ipaabot ang malasakit sa ating mga kapatid. Nasa inyong mga screen ang bank account numbers ng Alagang Kapatid Foundation sa BDO, BPI at Metrobank. Pwede rin po mag-donate via Cebuana Lulier. Pwede rin ipadala ang tulong sa pamamagitan ng aming Maya QR code. Mapupunta ang tulong sa mga nasalanta ng Typhoon Tino, pati na rin ang mga nagdaang bagyo, lindol at iba pang kalamidad. Sama-sama po tayo sa pagbangon, mga kapatid. So tandaan po ninyo, bago maglinggo, kasi linggo ang bagsak ng malakas na ulan. Bago maglinggo sana, nakapaghanda kayo, nakapag-charge ng mga baterya, mga power bank, at nakapag-check sa NOAA website kung saan yung mga delikadong lugar. Bukas yung calm before the storm, dahil darating na yung malakas na pag-ulan ng Saturday night hanggang, actually Sunday pala, Sunday to Monday. Tsaka syempre, huwag natin kalimutan ng ating mga alagang hayop, di ba? Paano yung alagang isda? Siguro, let go na natin. Mas malaki yung lalawin niya. Ito talaga si Sir Ed. Hindi naman lindol yung problema eh. Lalangoy lang yung isda. Ikaw naman. Okay. Mabubuhay siya. Pwede rin hulihin mo ulit. Sige, ingat po kayo sa linggo. Yan po, 45 minuto pag-imas malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Hanggang sa Lunes, mga kapatid. Kami yung kapatid sa Balitaan sa Public Service. Sa ngalan po ni Mayan Los Baños Oroseo, na sana hindi po mas stranded. Dahil babalik na siya. Ako po si Gretchen Ho. Ako naman po si Ed Lingao, walang iwanan sa Frontline Tonight.